Sophia's POV. Kuya, mawawala ako ng ilang araw. Paalam ko kay Kuya Garrett. Where are you going? Nagtataka na tanong niya sa akin. Pupuntahan ko lang ang nililigawan ko. Nakangisi na sagot ko sa kanya. Nililigawan? Kunot noong tanong niya sa akin. I found him. Nasa Batangas lang pala. What? Gulat na gulat si Kuya ngayon. Hard to get siya, Kuya. Kaya nga kukulitin ko muna. Bigyan mo nga ako ng tips kung paano ko siya mapapasagot. Pinagtatabuyan niya ako eh. Natatawang sabi ko sa kuya ko. Baliw ka na. Natatawang sabi niya sa akin. Oo kuya, ayaw niya kasing umuwi pero dinala ako sa langit. Bibig mo, saway sa akin ni kuya. Sorry kuya, nakangisi na saad ko sabay peace sign sa kanya. Gusto mo ba na takutin natin? Daanin natin sa dahas. Ipakidnap natin. Natatawang tanong niya sa akin. Wag na kuya, liligawan ko na lang siya. He can't resist my charm. Nakangiti pang nasabi ko kay kuya. Okay, ingat ka doon at alagaan mo sarili mo. Tumawag ka kapag may problema. Kahit na wala ka palang problema ay tumawag ka pa rin, okay? Nakangiti na sabi niya sa akin. Opo kuya, niyakap ko siya dahil siya talaga ang pinaka-the best na kuya sa buong mundo. Kailan ang alis mo? Tanong niya sa akin. Mamaya na kuya, doon ako matutulog. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Ipapahatid na kita. I can handle myself kuya, sagot ko sa kanya. Ngumiti na lang si kuya at ginulong buhok ko. Nagpaalam na ako dahil pupuntahan ko ng babe ko. Sakto lang siguro dating ko doon mamaya. Habang nasa biyahe ako ay hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Alam ko nakukunot na naman ng noon niya pero gwapo pa rin naman siya. Nagbas lang ako para hindi ko na dinala ang kotse ko. Chasing true love talagang peg ko nito. Pagdating ko'y doon ako mismo sa tinutuluyan niya dumiretso. Ganda, wala pa dito si Pogi. Saad sa akin ng landlady niya. Okay lang po, may extra room po ba kayo dito? Tanong ko sa kanya. Meron pa sa katabing silid ni Pogi. Pero sigurado ka ba na dito ka titira? Kutis mayaman ka kasi eh. Baka hindi mo kayanin dito, nag-aalangan na sagot niya sa akin. Opo, kaya ko po. Susuyuin ko po kasi ang kuya ko. Ayaw umuwi sa amin, sagot ko sa kanya. Kapatid mo pala si Pogi, akala ko talaga kasintahan mo. Pero baka hindi na inuuwi. Ang balita ko'y nililigawan niya si Melissa, sagot niya sa akin. Hindi naman po siguro. May asawa na kasi si kuya at nasa Maynila. Sagot ko habang pinipigilan ko ang inis ko. Talaga ba? Kung sa bagay hindi malabong may asawa na si Pogi. Lalo na't ang sipag at ang gwapo. Sige, ihahatid na kita sa magiging silid mo. Nakangiting sabi niya sa akin at tinulungan niya ako sa maleta ko. Maliit lang din ang room pero malinis naman kaya alam ko na okay na dito. Ang mahalagay malapit lang ako sa kanya. Salamat po. Huwag niyo po sanang sabihin sa kuya ko na nandito ako. Sige ganda, mauna na ako sa'yo. Kapag may kailangan ka ay huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, saad niya sa akin. Salamat po, ako po si Sophia, pakilala ko sa kanya. Bagay sa yung pangalan mo, nakangiti na saad niya at nagpaalam na. Bukas na lang ako bibili ng ibang gamit ko dito. May dala naman akong pagkain kaya iinitin ko na lang mamaya para sabay kaming kumain. Panayan tingin ko sa orasan dahil anong oras na. Hanggang sa natanaw ko na siya pero kagad ding nawala ang ngiti ko dahil may kasama siya. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Akin lang si Allen at hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Good evening kuya. Nakangiting sabi ko sa kanya. What are you doing here? Tanong niya sa akin habang nakakunot ang noon niya. Me? Sinusundo ka? Siya anong ginagawa niya dito? Matarin na tanong ko sa kanya. Sofia. Aniya't alam ko na sinasaway niya ako. Masama bang magtanong? Akala ko pa naman magiging masaya ka kapag nakita mo ko dito. Nagtatampong sabi ko at mabilis na pumasok sa silid ko. Sinadya ko hindi ilak ang pinto para makapasok siya at suyuin niya ako. Pero hard to get talaga siya dahil 8:00 na hindi pa rin siya pumapasok dito. Nagugutom na rin ako. Wala akong choice kung hindi ang lumabas para maghanap ng convenience store. Nawalan na ako ng ganang kainin ang dala ko kanina. Ilalagay ko na lang sa ref nila. Ang sabi sa akin ay pwede akong maglagay doon. Lumabas ako na nakasuot lang ng cotton shorts at crop top.
Mukha namang mabait ang mga tao dito, kaya sa tingin ko'y safe naman ako. Mabuti na lang at malapit lang ang store kaya nilakad ko na lang. Hindi ko binigyang pansin ng tingin sa akin ng ibang tao dahil confident naman ako sa katawan ko. Bumili ako ng mga gusto ko at nagbayad na sa counter. What the heck, Sofia? Bigla na lang siyang dumating at galit na galit. May problema ba, kuya? Tanong ko sa kanya. Ano problema? Wala ka sa Maynila? Sabi niya sa akin. Whatever. Naiinis na asi ko sa kanya. Bakit ka ba nandito? Naiinis na tanong niya sa akin. Alam mo sagot sa tanong mo? Mataray na sabi ko sa kanya. Hindi ko siya pinansin at pumunta ako sa may upuan dito sa labas. Umupo ako at binuksan kong ice cream na binili ko. Habang kumakain ako'y nakatingin lang siya sa akin. Gusto mo? Tanong ko sa kanya. Umuwi na tayo. Sabi niya sabay hila sa akin. Uuwi na tayo sa Maynila? No, sa bahay lang. Sagot niya sa akin. Gusto ko pa nga sanang tumambay doon. Tumambay ka doon kapag hindi ganyan ang suot mo. Sabi niya sa akin. Wala namang mali sa suot ko. Sa paningin mo, meron. Saka mukha namang mabait ang mga tao dito. Sad ko pa. Pwede ba, manahimik ka na lang? Naiinis na yata talaga siya sa akin. Ayoko na tahimik, kuya. Paparusahan talaga kita. Pagbabanta niya sa akin. Anong parusa naman? Gusto ko yung masarap na parusa. Natatawa na sabi ko sa kanya. Shut up! Ang sungit mo naman, kuya. Pinagdiinan ko pa talaga ang salitang kuya. Pwede ba, Sofia, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo? Sad niya sa akin. Hindi ako nagsalita. Nainis din ako bigla sa kanya. Hard to get talaga ang peg niya. Ang sarap niyang panggigilan. Naging tahimik na kami hanggang sa makarating na kami sa bahay na inuupahan namin. Hindi na ako nagpaalam sa kanya. Pumasok na ako sa silid ko. Humiga ako sa papag, ang init dahil wala akong electric fan. Pero okay lang, kaya ko namang magtiis. Pipikit na sana ako pero nagulat ako dahil may biglang gumapang sa legs ko. Ah! Sigaw ko, may ipis kaya pinaghampas ko to. What happened? Tanong sa akin ni Alan at halatang nataranta siya. Nothing, sagot ko sa kanya. Bakit ka sumigaw? May ipis kasi, sagot ko sa kanya. Bakit ka kasi lumabas ka na dahil inaantok na ako, pagtatabi ko sa kanya. Ang init dito, kaya mo bang matulog dito? Tanong niya. Oo naman, bakit naman hindi? Sagot ko sa kanya. Doon ka na lang sa room ko. No, dito lang ako. Sagot ko sa kanya, tinubad ko ng damit ko. Shit, alam ko na stress na siya sa akin pero hindi ako aalis dito hanggat hindi siya babalik sa Maynila. Nagsisimula pa lang ang totoong pakay ko sa kanya. Hindi ko siya pinansin at humiga na lang ako. Lumabas siya pero bigla ring bumalik at may dala na siyang electric fan. Bukas bumalik ka na sa Maynila. Sabi niya sa akin. Hindi ako babalik nang hindi kita kasama. Sagot ko sa kanya. Huwag mong guluhin ang tahimik kong buhay. Magiging masaya ka ba talaga kapag wala ako? Kapag ba hindi na ako magpapakita sa'yo magiging masaya ka? Kapag ba tuluyan na akong nawala dito sa mundo, ikakasaya mo ba yon, Allen? Tanong ko sa kanya. Umiwas siya ng tingin at mabilis na lumabas. Naiinis ako sa kanya pero mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Gusto kong umiyak pero hindi pwede dahil magiging mahina lang ako sa paningin niya. Okay lang, Sofia. Hindi tayo dapat sumuko. Wala sa vocabulary kong salitang sumuko. Kaya nga ako pumunta dito para maging akin siya. Walang atrasan to. Saad ko sa sarili. Matutulog muna ako ngayon pero bukas ay hindi ko hayaan na mapunta lang siya sa iba, lalo na sa Melissa na yon. Kahit nagaano pa siya kahinhin, ay wala akong pakialam. Talagang Pilipina rin naman ako. Noon, pero ngayon ay iba na ang panahon. 12 years ako nagtiis na itago ang feelings ko. Kaya kung kailangan ko siyang pikutin ay gagawin ko. Humanda ka sa akin, Allen, lalo kitang gagalitin. 6:00 pa lang ay gising na ako. Actually, hindi naman ako nakatulog ng maayos. Lumabas ako dahil bala ko ng maligo. Good morning po, nakangiting bati ko sa landlady namin. Good morning, ganda. Maliligo ka na ba? Tanong niya sa akin. Opo, sana. Sagot ko naman sa kanya. Naku, hintayin mo na lang ang kuya mo na mag-igib ng tubig para sa'yo. Nasira kasi ang tubo na nakakonekta sa banyo. Ako na lang po mag-iigib. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sandali, maghahanap lang ako ng magbubuhat. Saad niya at iniwan ako. Huwag na po,
pero hindi niya ako pinansin. Pagbalik niya may kasama na siyang matangkad na lalaki na siyang nagbubuhat ng 2 balde na may lamang tubig. Mabuti na lang at gising na itong pamangkin ko. Naku, nakakahiya naman po. Kaya ko naman pong magbuhat ng tubig, saad ko sa kanya. Okay lang ganda, eto nga palang pamangkin ko si Aaron. Nagtatrabaho siya sa bangko. Pinakilala niya sa akin ang lalaking kasama niya. Hi Aaron, I'm Sofia. Nakangiting pakilala ko sa kanya. Ay Kibaruel, pakilala niya sa akin. Salamat sa pag-igib. Mag-iigib pa ako dahil baka kulangin. Ako nang mag-iigib para sa kapatid ko. Bigla na lang sumulpot si Allen sa tabi ko. Kapatid mo pala siya bro, nakangiting sabi ni Aaron. Yeah, parang wala lang nasagot ni Allen. Salamat ulit Aaron, sabi ko sa kanya at pumasok na ako sa loob ng banyo. You're welcome pretty, nakangiting sabi niya bago siya umalis. You look happy, sabi sa akin ni Allen. Of course, dapat ba'y umiyak ako? Mataray na sagot ko sa kanya. Tss, talagang inabala mo pang iba para ipag-igib ka? Sabi niya sa akin kaya nasaktan ako. Kusang loob silang tumulong sa akin. Sa tingin mo ba, hindi ko kaya magbuhat ng balde na may lamang tubig? Ang ganda ng araw ko tapos sisirain mo lang? Padabog akong pumasok sa loob ng banyo. Hinubad kong damit ko at tanging bra at panty na lang ang naiwan sa katawan ko. Magsisimula na sana ako magbuhos pero may nakita na naman akong ipis. Hindi lang isa, kung hindi 3. Ay! Mabilis akong lumabas sa banyo. What the heck? Shit! Nagulat ako dahil tinulak ako ni Allen pabalik sa loob ng banyo. What the? Tanong niya sa akin dahil nakayakap ako sa kanya. May ipis kasi! Nautal na sagot ko sa kanya. Normal na lang ang ipis dito, pero next time, huwag kang nakahubad habang naliligo ka. Wala ka sa kondo mo, Sofia. Iba dito. Paano na lang kung may nakakita sa'yo na ibang tao? Naiinis na naman ang gwapo niyang mukha. Okay lang naman, maganda naman ang katawan ko. Proud pa na sagot ko sa kanya. So, dahil magandang katawan mo, ay ipapakita mo na lang sa kahit na sino? Oo naman, showing is caring. Natatawang sagot ko sa kanya. Sige na, ibaba mo na ako, maliligo na ako and please lang ha. Ibang sinasabi ng bibig mo sa reaction ng alaga mo. Pabiro na sabi ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin at hindi nagsasalita. Wala ka bang balak na ibaba ako kuya? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Dahil sa sinabi ko'y binaba niya ako bigla. Natawa naman ako dahil nakita kong gumalaw ang Adam's apple niya. Naligo na ako at mabuti na lang wala ko nakitang ipis. Lumabas ako sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Pero halos atakihin ako sa puso dahil nakabantay siya sa may pintuan. Umiwas agad siya ng tingin sa akin. Naglakad naman ako papunta sa silid ko. Ngumiti ako sa lalaki na nakasalubong ko na nakatulala sa akin. Nagulat na lang ako dahil kinaladkad ako ni Allen papasok sa silid ko. Bakit bang pasaway mo? Stress ang gwapo niyang mukha. Ano na naman bang ginawa ko kuya? Tanong ko sa kanya. Next time, magdala ka na ng damit mo't doon ka na magbihis. Masyado mong binibigyan ng dahilan ang mga lalaki na bastusin ka. Grabe ka naman kuya. Pero payag ka ba nandito na ako? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Kahit ipagtabuyan pa kita, wala naman akong magagawa sa katigasan ng ulo mo. Sagot niya sa akin. Thank you kuya. Dito ko kasi balak na maghanap ng magiging asawa ko. Ang dami palang gwapo dito. Natatawa na sabi ko pero itong nasa harapan ko ay bigla na lang dumilim ang mukha. Lumabas ka na kuya, magbibihis na ako. Utos ko sa kanya at inalis kong towel na nakabalot sa katawan ko. Nakatingin lang siya sa akin at nakatayo sa harapan ko. Naglakad ako papalapit sa kanya habang hawak kong bra at panty ko. Baka gusto mo akong tulungang isuot ito. Bulong ko sa kanya, tumalikod ako sa kanya para ipakabit ang hook ng bra ko. Napangiti ako dahil ginawa naman niya. Pero alam ko nagpipigil siya. Lihim ako napangiti ng sulyapan kong bukol sa harapan niya. Kanina pa ito buhay na buhay at anytime ay gustong kumawala. Hindi ba masakit ang puson mo? Tanong ko sa kanya. Aalis na ako, papasok na ako sa trabaho ko. Paalam at diretsong palabas. Ingat po kuya, I love you. Sigaw ko sa kanya sabay hagikik. Ngayon lang ako nag-enjoy na asa rin siya. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Nagbihis na ako dahil susunod ako sa kanya doon. Hindi ako tatambay dahil doon ako tatambay sa trabaho niya.
Nagsuot lang ako ng pambahay na damit, dadaan din ako mamaya sa bilihan ng gamit at grocery. Good morning ganda, nandito ka pala? Natutuwang sabi sa akin na katrabaho ni Allen. Oo, kasi tong kuya ko, ayaw umuwi sa amin kaya sasamahan ko na lang dito. Tumatawang sabi ko sa kanya. Naku, baka hindi na yan uuwi, lalo na't may Melissa na sa buhay niya. Aniya sa akin. Ay, kawawa naman si Melissa. Magiging kabit pa yata siya. Secret lang natin to pero may asawa na si kuya at ako pinadala niya para magbantay sa asawa niya. Bulong ko kay mamang. Talaga? Nalaki pang mga mata niya sa gulat. Oo, kaya wag na siyang maniwala sa kuya ko. Babaero yan. Dagdag ko pa. Mukha pa namang mabait si Melissa. Sayang at taken na pala si Pogi. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Tanong niya sa akin. Wala nga eh. Dito nga ako naghahanap na magiging asawa. I'm turning 30 years na, pero single pa rin ako. Natatawa na sagot ko at sinadya kong lakasan ng boses ko. Mag-30 ka na? Hindi halata ganda? Para ka lang teenager. Natatawang sabi niya. Wala kasing naliligaw sa akin. Sa ganda mong yan ay wala. Opo, wala talaga. Hanapan mo na lang ako mamang. Nakangising sabi ko sa kanya. Boys, single si ganda. Kung sino man sa inyong single ay managhahanap siya ng kadate. Sigaw ni mamang na ikinatawa ko. Umuwi ka na, mariin na utos sa akin ni Allen. Ayoko, dito lang ako. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Sofia. Galit na bulong niya sa tenga ko. Ayoko nga, magtrabaho ka na lang dun, Pogi. Nandito ng maganda mong delivery girl. Sigaw ng katrabaho niya. Nakita ko si Melissa na papalapit sa amin. May dalang pagkain. Allen James, ang tanghalian mo, malumani pa na sabi niya. Salamat Melissa. Nakangiti pa na sabi ni Allen. Hi Sofia, bati niya sa akin. Pero malamig lang ako nakatingin sa kanya. Naglakad na lang ako paalis sa lugar nila para pumunta na sa bilihan ng mga gamit. Bumili ako ng rice cooker at induction cooker. Pagkatapos ay bumili din ako ng groceries. Pagdating ko sa inuupahan namin ay binigay kong ibang groceries sa may-ari ng bahay. Ang dami naman ito ganda. Para po yan sa lahat, nakangiti na sagot ko sa kanya. Salamat dito, pero kung may gusto kang iluto ko ay magsabi ka lang. Salamat po, nakangiti na sagot ko sa kanya. Inayos kong kwarto ko, naglagay ako ng foam para naman maging maayos ang tulog ko. Hiningi ko pang susi sa may-ari para lang mabuksan kong silid ni Allen. Nang matapos na ako sa pag-aayos ay humiga ako sa kama niya. Pagod na ako dahil naglinis pa ako. Habang nakatingin ako sa kisame tumulong luha ko. Bigla kasi ako natakot, lalo na at maganda, mahinhin at mukhang mabait si Melissa. Baka mamay magustuhan na to ni Allen. Natatakot na ako sa sarili ko. Nagiging desperada na kasi ako at baka mamaya masaktan ko sila. Nagiging selfish na kasi ako. Bumalik na kaya ako sa Maynila, tanong ko sa sarili ko bago bumigat ang talukap ng mga mata ko. Nagising ako na nandito na ako sa silid ko. Siguring nilipat niya ako kanina, ganun yata niya ako kaayaw na humiga o matulog doon sa kwarto niya. Hindi ko alam pero biglang sumama ang pakiramdam ko nang tumingin ako sa orasan ay 7:00 na ng gabi. Ganda! Harinig ko na tawag sa akin ni Nanay Saling. Po, sagot ko sa kanya at pinilit ko na bumangon. Pagbukas ko ng pinto ay nakangiti siyang bumungad sa akin. Sabay ka na sa amin kumain, nakangiting sabi niya sa akin. Busog pa po ako, kakainin ko lang din po kasi ng prutas na binili ko kanina. Pasensya na po kayo, nahihiyang tanggi ko sa kanya dahil kailangan ko pang magsinungaling. Okay ganda, nakangiting sabi niya sa akin. Nilakong pintuan at bumalik ako sa higaan ko. Humiga ulit ako, hindi ko alam pero bigla na lang tumulong mga luha ko. Niyakap kong cute na una na binili ko kanina. Habang nakatingin ako sa kisame maraming pumapasok sa isipan ko. Never ko kasing naisip na darating ako sa puntong ito. Kinuha kong phone ko at tinignan ko ang mga larawan namin noon. Mas okay pa pala na hindi ko nalaman ang totoo. Ngayon na nalaman namin na hindi kami magkapatid ay mahirap maging masaya. Noon kasi masaya ako na lihim ko siyang minamahal. Pero ngayon naman ay mahirap na ipakita sa kanya at iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Tinawagan ko si Ate Maria. Kailangan ko ng kausap. Hello, Sofia. Ate, sa tingin mo ba tama tong ginagawa ko? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi ko na kasi kayang pigilan ang sarili ko.
Ikaw, sa tingin mo ba tama? Balik na tanong niya sa akin. Hindi ko alam ate, nasasaktan ako kasi ang hirap niyang mahalin. Ang hirap-hirap ate. Baka nga hindi talaga siyang para sa akin. Baka nga iniisip ko lang na mamahalin niya rin ako kagaya na pagmamahal ko sa kanya. Noon kasi baliwala lang sa akin kapag nakikita ko siya na may ibang babaeng kasama. Pero ngayon mas masakit na makita na may nagpapangiti sa kanya at hindi ako yun. Umiiyak na sabi ko kay ate. Kung masyado ka nang nasasaktan ay sumuko ka na. Dapat alam mo kung kailan ka dapat sumukot, kung kailan ka dapat lumaban. Lagi mong tandaan na nandito kami para sa'yo. Okay lang na masaktan pero sana huwag mong hayaan na durugin ka nito. Aniya sa akin. Nagiging selfish na nga ako sa buong buhay ko ate. Ngayon lang ako na-insecure. Nainggit ako kasi ako dapat yun eh. Sa akin dapat siyang umingiti. Ako lang dapat pero hindi eh. Hindi ako. Kasalanan ko rin kasi hinayaan ko sarili ko na mahalin siya. Minsan hinihiling ko na sana magising ako na sa pagmamahal ng isang kapatid ang meron dito sa puso ko. Pero hindi ko kasi kayang turuan ng puso ko. Kaya ko nasasaktan man ako. Sarili ko lang din ang may kasalanan. I'm sorry ate. Alam ko na nagpapahinga ka na ngayon pero inistorbo kita. Ano ka ba? Wala yun. Kapag kailangan mo nakausap ay tumawag ka lang kay ate. Ipagdarasal ko na maliwanagan ka. Na maging malinaw ang lahat sa'yo. Lalo na sa nararamdaman mo. Hindi madaling magmahal. Kung gaano kabilis magsabi ng I love you ay siya ring mahirap panindigan ng salitang ito. Pero sana maging bukas din ang isipan mo. Siguro may dahilan si Allen, kailangan niya pag-usapan ng mabuting lahat. Saad niya sa akin. Nag-usap na kami, ako lang naman ang nagpupumilit. Pinagtatabuyan na niya ako. Ayaw na niya ako maging parte ng buhay niya. Kapag after 3 days na wala pa rin, isusuko na ako ate. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Kasi magsasayang na naman ako ng panibagong araw. Buwan at taon, 12 years kong tiniis ang lahat at ayoko na maghintay ulit. Pumunta ako dito na puno ng positivity pero kagad ding bumigay ang depensa ko sa isang araw pa lang. Thank you for listening ate. I miss you and I love you ate. Sad ko bago ko binaba ang tawag. Naging madrama ako dahil sa masama ang pakiramdam ko. Uminom muna ako ng tubig bago ako ulit humiga para matulog na. Pagkahiga ko pa lang ay bumigat na kagad ang talukap ng mga mata ko. Nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Nakalimutan ko palang isarado ang bintana kagabi. Nahihilo ako at sobrang bigat ng pakiramdam ko. Wala akong lakas para bumangon kaya hinayaan ko na lang ang sarili ko na humiga. Nang tumingin ako sa phone ko ay tanghali na pala. Alan James POV. Masakit para sa akin na lumayo pero sa muli naming pagkikita ni Sofia ay sobrang pagpipigil ang ginagawa ko para lang hindi siya yakapin. Ayoko nang makita siyang umiiyak kaya bumigay ako sa kanya. Alam ko na nasaktan ko siya sa naging sagot ko sa kanya. Patawarin sana ako ng anak namin dahil nasaktan kong mommy niya. Inangkin ko siya dahil alam ko na hindi ko na ito magagawa pa ulit. Madaling araw pa lang ay umalis na ako para umuwi sa Batangas pero bago ako lumabas ay pinagmasdan ko munang maganda niyang mukha. I'm sorry babe, pero ginagawa ko to para rin sa'yo. Ayoko nang ilagay sa kahihiyan ng pamilya niyo. Hinalikan ko siya sa labi, tumulong luha ko habang palabas sa butik niya. Pero after 3 weeks, bigla na lang siyang susulpot dito sa inuupahan ko. At talagang kumuha pa siya ng silid dito. Hirap na hirap akong kontrolin ang sarili ko. Gusto ko siyang ipagdamot pero hindi ko magawa. Aminado ako nagseselos ako sa mga lalaki na tumitingin sa kanya. At alam ko na nagseselos siya kay Melissa. Mabait si Melissa at wala rin akong pangit na nakikita sa kanya. Kaya pinipilit kong sarili ko na baka pwede kong ituon sa kanyang atensyon at pagmamahal ko kahit na alam ko na nasasaktan ko na si Sofia. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay nakita ko siyang nakahiga sa higaan ko. Bumili siya ng bagong foam. Binuhat ko siya at dinala sa room niya. Inalis ko rin ang higaan na binili niya at binigay ko sa landlady namin. Naku, nag-effort pa naman ang kapatid mo na ayusin at palitan ng mga gamit mo. Baka malungkot yung si Ganda kapag nalaman niya na binigay mo lang sa akin ng mga to. Hindi po yan. Sagot ko sa kanya. Alam mo ba na hindi yan kumain kagabi at buong araw na siyang hindi lumalabas sa silid niya? Sabi niya sa akin na ikinataka ko. Baka busy po sa work niya. Saad ko na lang sa kanya. Hindi naman sana nakikialam ako pogi.
Pero mukha siyang hindi okay kagabi at mabait ang kapatid mo. Kung ano man ang hindi niyo pagkakaunawaan ay sana maayos ninyo. Saad niya sa akin at naiwan ako nakatayo sa tapat ng pinto ni Sofia. Binaliwala ko na lang at pumasok na ako sa silid ko. Pagod ako sa trabaho kaya natulog ako. Pero nagulat ako sa lakas ng katok sa pintuan ko kaya bumangon na ako. Pogi, ang kapatid mo, dinala ni Aaron sa ospital. Saad sa akin ni Nanay Siling. Okay lang naman siguro siya, Nay. Sagot ko sa kanya pero parang sinasaksak ang puso ko't pinipigilan kong ipakita ang emosyon ko. Siguro nga, malamig na sagot niya sa akin at iniwan ako. Napabuga na lang ako ng hangin. Alam ko nang sama ako pero kung hindi ko to gagawin, ay bibigyan ko lang siya ng dahilan para papasukin pa sa buhay ko. Pero kahit na anong laban ko sa sarili ko hindi ko kaya. Nagtagpuan ko na lang ang sarili ko na nandito sa harap ng pintuan ng silid niya dito sa ospital. Pagpasok ko'y nakaupo siya sa hospital bed at mugtong mga mata niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong niya sa akin. Kamusta? Get out. I said get out! Sigaw niya sa akin. Wala akong magawa kung hindi ang lumabas. Napasandal na lang ako sa may pader dito sa labas. Ramdam kong galit niya. Mabilis akong pumunta sa doktor para alamin ang lagay niya. Habang nag-uusap kami ng doktor ay may bigla siyang sinabing hindi ko inaasahan. Dinala siya dito kanina na namimilipit sa sakit ng puson. And we found out that she was 2 weeks pregnant. Was pregnant? And she lost another baby. Nalaman ko na may history siya ng miscarriage kaya baka mahirapan na siyang mabuntis ulit. Sa ngayon ay kailangan niya ng taong iintindi sa kanya. Masakit mawala ng anak, kaya sana alagaan at mas unawain mo pang kapatid mo. Unstable din ang emotions niya. Saad sa akin ng doktor. Hindi ko alam kung paano ko ba ilalabas ang galit ko. Galit ako sa sarili ko dahil kasalanan ko na naman. Alam ko na anak kong dinadala niya. Alam ko na walang ibang lalaking gumalaw sa kanya. Shit, wala kang kwentang lalaki, Allen. Pakaramdam ko'y parusa na yata ito ng langit sa akin. Pero bakit ang anak ko pa? Bakit hindi na lang ako? Tumulong luha sa mga mata ko at napaupo na lang ako sa sahig. Ano po bang dapat kong gawin? Ano? Tanong ko sa sarili ko. Ano ang gagawin ni Allen ngayong nakunan si Sofia na dapat ay anak nila? Tanggapin na kaya niyang muli ang dalaga at malayang mahalin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.